Itago niyo na lang ako sa pangalang Leonard. Taong 1985, sa probinsya ng Mindanao. Nang panahong ito kung saan ay 26 o 27 anyos na ako. Nauso ang hawaan ng mga ganitong uri sa aming baryo. Kaya nga nalulugi na yung mga karinderya nang dahil sa kumakalat na chismis noon. Kaya ang mga tao ay kanya-kanya na lang ng pagluluto. Pero sa kasamaang palad, ang aking tatay ay hindi naniniwala ng mga panahong iyon. Panay pa rin ang paglalabas nito para uminom. At ang pulutan ay... Grabe, nakarinig lang ng pulutan. Nag-react. At ang pulutan ay di galing sa luto ni nanay, kundi sa ibang tahanan. Sa kanyang mga kainuman, maraming ang nagsasabi na baka yung ilan sa nakakainuman ni tatay ay aswang. Pero kapag napagsasabihan ito ni nanay ay nagagalit ito at nagsasabing hindi raw iyon totoo. Mali raw ang mag-akusa o manghusga ng tao. Determinado talaga ito na hindi totoo ang mga ganon. Hanggang sa isang araw, napansin namin na hindi na siya lumalabas. At lalong nakapagtataka na hindi na ito nakikipagkita sa kanyang mga kabarkada. Napupuna rin namin na wala itong ganang kumain. Isang gabi nga, bigla akong nalimpungatan dahil sa narinig ko na parang may umiiyak na lalaki sa labas ng bintana ng kwarto ko. Mahina lamang iyon na parang nagpipigil sa pag-iyak. Ngunit dahil sa gabi na ay dinig na dinig ito. Napagpasyan ko na wag buksan ang bintana. Kako, baka kung sino iyon at marahil nanloloob ito sa amin. Kaya naman napagpasyan kong hugutin ang itak ko. Ang itak na iyon ay ginagamit ko sa pagtatabas ng damo. Meron kasi akong taniman ng mga halaman sa maliit na lupang pag-aari ko. Nang makalabas na ako sa silid, pinihit ko naman yung pintuan palabas ng bahay. Mahina lang iyon para hindi marinig ng kung sino man ang nanluloob sa aming bakuran. Natanaw ko nga ito sa tapat ng bintana na umiiyak. Sapo-sapo nito ang mukha, walang pang itaas na suot. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Napagtanto ko kasi na kung gaano kaitim ang balat nito. At kung di ko lang pinilit na aninagin ito sa gitna ng dilim, hindi ko sana makikita ang makakapal nitong mga balahibo sa braso. At may isang bagay pa ako na labis na ikinasindak. Akala ko kung ano yung nakalaylay sa bandang paanan nito. Pero nang pakititigan ko ito nang maigi, doon lang ako naliwanagan na dila pala ito ng nilalang. Tumambol ang matinding kaba sa aking dibdib. Ganon pala ang pakaramdam kapag nasilayan mo sa unang pagkakataon ang sinasabi nilang aswang. Kahit na halos manginig na ako sa aking kinatatayuan, ay buong tapang ko itong sinigawan. Hoy, kung sino ka man ay umalis ka na dito. Dahil kung hindi, papatayin kita. Nang sabihin ko iyan, ay tumigil na ito sa pag-iyak. Hindi nagtagal ay unti-unti na nitong tinatanggal ang mga palad sa kanyang mukha. At mabilis na humarap sa akin. Halos matumba ako sa gulat. Dahil hindi nga makita ang mukha nito gawa ng madilim. Maaaninag naman ang nagliliwanag nitong mga mata. At ang napakaputing ngunit naglalakihan at nagtutulisang mga ngipin. Lumikha ito ng nakakapangilabot na ungol habang nakatitig sa akin. Sobrang werdo, pero talaga nga namang nagpapatayo ng balahibo sa aking balat. Paano ba naman kasi? Habang lumilikha ito ng mahinang ungol, pabaling-baling ang ulo nito. At hindi nagtagal, agad itong sumampa sa bakod na pader.
Dumapo na rin ito sa aming bubungan hanggang lumipat na ito sa puno. Napakabilis nitong makalayo. Dito na lang ako nakahinga ng maluwag. Ang buong akala ko nga ay aatakihin na ako nito. Hanggang sa sandaling iyon ay di pa rin ako makapaniwala na totoo nga ang mga ganong uri. Pagkaramdam ko ay parang nananaginip lamang ako. Ngunit nang kurutin ko ang aking braso at nang makaramdam ako ng sakit, walang duda na totoo nga ang lahat ng iyon. Bumalik na ako sa kwarto ko at humiga na. Pero nahihirapan ako na dalawin ng antok dahil sa takot na patuloy kong nararamdaman. Nang pumatak lamang ang madaling araw ay doon na lang ako nakatulog. Kinabukasan, ako ang naunang nagising sa aming pamilya. Kaya naman dumiretso ako sa kusina upang magtimpla ng kape. Nang nakapagtimpla na ay naglakad ulit ako pabalik sa aking silid. Biglang nangunot ang noo ko dahil may bakas na mga paa akong nakita sa sahig. Para bang umapak ito sa putikan. Sinundan ko ang mga paa na iyon at nabigla ako nang dalhin ako nito sa silid ni tatay. Siya ang nagmamay-ari ng mga marka na iyon. Bigla akong napaisip. Hindi kaya lumabas siya kagabi? Saan naman kaya siya pupunta ng 10 oras na ng gabi? Kaya naman ako na ang naglinis ng putik para maalis na ito sa sahig. Hanggang sa magising na si nanay. Mabuti na lamang ay naalis ko na iyon. At kung hindi, ay baka ako pa ang mapagbintangan. Pupungas-pungas pa siya nang biglang may kumatok sa pintuan. At nang buksan niya iyon, ay si Mang Nestor pala iyon. Isa itong kalugar namin. Ang sabi nito, ay nawawala raw ang alaga niyang baboy. At nagtatanong kung nakita raw ba na nakakawala. Kaya naman sinabi ng aking ina na hindi. Dahil kakagising pa lamang raw niya. Hanggang sa magsalita si Mang Nestor. O niya, may kutob raw siya na baka aswang ang may gawa niyon. Kaya naman natanong ni nanay kung bakit niya nasabi iyon. Ayon sa kanya, may mga bakas raw ng paa sa labas ng kulungan ng kanyang babuyan. May putikan raw kasi doon. Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. Parang tumutugma kasi ang nakita ko kanina sa kwento ni Mang Nestor. Hindi kaya may kinalaman ng aking ama sa pagkawala ng baboy nito. At kung ganun man, na may kinalaman nga ito, ano kayang gagawin niya roon? Ibebenta. Kilala ko naman si tatay. Kahit lasinggero ito ay hindi naman malikot ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay biglang may sumagi sa aking isipan. Pilit ko iyong tinatanggi sa sarili ko. Pero kahit sa anong anggulo tignan, ay iyon talaga ang naiisip ko. Kako sa isip ko, ay wag naman sana. Wag naman sanang ganun na siya. Wag naman sana na siya ang nakita ko kagabi. Dahil sa mga pagdududa ko, nag-imbestiga ako kung siya ba talaga ang may kagagawa nito. Nariyang sumilip pa ako sa kanyang kwarto, ngunit wala akong natagpuan. Simula nang hindi na siya lumalabas ay naging masungit na ito sa amin. Kahit nga si nanay ay di na nito gaanong nakakausap dahil nakabukod na sila ng tulugan. Matagal naman na nilang ginagawa ang bumukod. Doon pa iyon, para di na masundan na magkaroon ng anak. Pero ang malaking pagbabago ni tatay ay ilag na ito sa amin. Para bang meron itong tinatago na ayaw naming matuklasan. Pero pinapabayaan na lang namin siya kung hindi na ito palakibo. Sa tingin namin ay baka gusto lang mapag-isa. Isang araw, habang nagdidilig ako ng mga tanim kong halaman, ay may napansin ako sa lupa.
Para kasing may bagong bungkal roon at muling tinabunan. Kaya sa isip-isip ko ay baka may ibinaon roon si tatay. Naging ugali niya kasi na nasa halip na tinatapon ng mga sirang gamit, ay kanya na lamang itong ibinabaon. Kaya sa loob-loob ko, ay baka ganun nga ang ginawa niya. Sumapit ang gabi. Bigla akong nalimpungatan nang marinig ko na namang parang may naghukay sa labas. Kahit pupungas-pungas pa, bumangon ako at tinignan ito sa bintana. Biglang nanlaki ang aking mga mata nang maaninag ang nilalang na nakita ko noong nakaraan. Tuloy-tuloy ito sa paghuhukay hanggang sa tumambad sa paningin ko ang katawan ng isang baboy. Nilalantakan niya iyon sa pinakamabilis na paraan at may napansin ako sa suot nitong salawal. Biglang namilog ang mga mata ko nang mapagtantong ganun rin ang short ni tatay. At dito ko napagtanto na siya nga ang aswang. Sa tingin ko ay baka nahawaan na siya ng isa sa kanyang mga kainuman o kaibigan. Kaya naman bumalik na ako sa pagkakahiga. Total ay hayop lamang ang kinakain nito. Mas mainam na iyon kisa naman sa tao. Kaso nga lang, kahit ganun lang naman ang kinakain niya ay masama pa rin iyon. Lalo na't galing ito sa pagnanakaw. Kaya kahit hirap ako sa pagtulog ay pinipilit ko pa rin. Para sa ganun ay maaga ko itong masasabi kay nanay. At upang gumaling na si tatay sa kahindik-hindik niyang sitwasyon. Kinabukasan nga. Anong sabi mo? Aswang ang tatay mo? Dahil sa nakita mo siyang kumakain ng sariwang laman ng baboy kagabi? Pagtataka at pagkabigla ng aking ina. Opo, Nay. Huwag kang masyadong malakas boses mo. Kahit iba yung itsura niya. Alam kong siya po iyon dahil sa suot niyang short. Paliwanag ko rito. Diyos ko po, huwag naman sana. Pero anak, anong ebidensya mo na ganun nga ang tatay mo? Ayaw ko naman siyang kumprontahin at baka magalit siya. Nagbago na rin kasi ang pag-uugali niya eh. Dahil sa sinabi nito, dinala ko siya sa lupa kung saan nakalibing ang hayop. Tinatago iyon ni Tatay Roan para kapag hindi niya na kontrolado ang kanyang pag-iisip, ay may makakain siyang laman. Mabuti na lang ay wala si tatay noon. Nagpaalam ito kay nanay na may pupuntahan kanina. At gamit ang pala ay binungkal ko iyon. Kitang-kita ni Nanay Roan ang bawas ng katawan ng baboy. Kaya kahit papano ay naniniwala na siya sa akin. Ang sabi niya, mamaya umano ay kukumprontahin niya ito. At yun naman ang bagay na ginawa niya. Sa una ay hindi ito umaamin. Hanggang sa umamin na rin ito sa bandang huli. Ang kwento nito, nakuha niya raw iyon nang makipag-inuman siya sa bagong kakilala. Hindi niya sukat akalain na may halo pala ang pulutan. Sinubukan raw niya itong balikan upang magiganti. Ngunit hindi na niya nagawa dahil pinaglalamayan na ito. Dito niya napagtanto na matanda na pala ang kanyang nakainuman at sa tingin niya, bumabata lang ang itsura nito nang nasa kanya pa ang sumpa. Pero nang mailipat na sa kanya ay hindi niya akalain nakulubot na pala ang balat nito. Nagpapanggap lamang pala ito na bata pa. Marahil kaya inilipat na sa kanya ang sumpa ay dahil baka gusto na nitong makapagpahinga. Kung ganoon, mahal, dapat maghanap tayo ng manggagamot na tutulong sa iyo. Sambit ni nanay. Gusto ko man, pero parang huli na. Matutulungan pa rin ba niya ako kahit na kumakain na ako ng sariwang laman ng hayop? Nagbabago na ako ng anyo, Elineta. At mukhang mahirap na ang gusto mong mangyari. Napipigilan mo pa ang pambibiktima ng tao eh.
ibig sabihin ay nakokontrol mo pa ang sarili mo. Kaya mo yan. Magtiwala ka naman sa akin. Pahayag ng aking ina. Pagko ay pumayag na rin ang aking ama na magpagamot sa albularyo. At bago pa magtakip silim ay nagtungo na nga ang matanda sa aming bahay. Pumayag si tatay na igapo siya sa kama habang siya ay inuorasyonan. Ginawa ang pagtatali para kung sakaling kumagat na ang dilim, hindi siya makakawala pa. Pagkatapos ng ilang ritual at orasyon ang ginawa ng matanda, pinainom siya ng kulay itim na dagda. Nakalimutan ko na kung anong tawag roon. Pero ang sabi nito ay nanggaling raw ito sa isang klase ng puno na matatagpuan sa tuktok ng kabundukan. Nang malunok ni tatay ang dagda ay nagsisigaw siya. Kaya nag-alala talaga kami ng aking ina. Pero ang sabi ng manggagamot ay natural lamang raw iyon. Dahil niluluto nito ang sumpa na nakapaloob sa kanyang katawan. Kaya uminahon na kami. Ilang sandali pa, merong sinabi sa amin ng albularyo. Matindi raw ang pagmamahal sa amin ng aking ama. Dahil ang pagiging aswang raw ay napakahirap kontrolin. Binabago nito ang isipan ng sinumpa at nagiging bayolente. Pero si tatay, bagamat nagiging bayolente, umiiral pa rin raw ang kanyang puso. Kaya naman nakikilala pa niya ako bilang anak at si nanay naman bilang asawa. Iyon ang dahilan kung bakit puro hayop na lamang ang dinadali nito. Pero dumating ang di inaasahan. Nabigo ang manggagamot na pagalingin si tatay. Nagbago pa rin ang kanyang katauhan ng kumagat na ang dilim. Naging kakilakilabot siya na nilalang. Mabuti na lamang ay sadyang matibay ang mga lubid. Kung kaya't hindi siya makawala. Nagsindi na rin kasi ng insenso ang manggagamot upang manghina ang katawan ng nilalang. Kaya't nakakatulong iyon para di ito makawala kahit pa nagpupumiglas na ito. Hanggang sa nagtapat na nga sa amin ang matanda. Nahuli na ang lahat para pagalingin ang aking ama. Masakit man sa dibdib, tinanggap na lamang namin ng aking ina ang masaklap na katotohanan. Kaya mula noon, kapag sumasapit ang dilim ay pinapakain na lamang namin siya ng hilaw na karne ng hayop. Kahit mahal ay napipilitan kaming bumili nito. Kumakain naman nito kaya napapakalma rin naman siya. Lumipas ang isang taon na puro ganun lang ang nagiging tagpo. Pinapakain namin ng hilaw na karne para lamang kumalma. Nagpapatali naman siya kapag nasa normal pa siya. Samantala, nang sandaling iyon ay meron na akong asawa at nagdadalang tao na ito. Sa katunayan nga niyan, 7 buwan nang nagbubuntis nito si Melissa. Kaya maraming natutuwa at nag-aabang sa pagsilang ng aming anak. Hanggang sa isang gabi habang nagbabasa kami ng libro ni Melissa, nagulat kaming pareho nang biglang may nakapasok na 3 asong itim. Sa sukat at laki ba naman ito ay mahahalatang hindi ito normal. Hindi ako nakapaghanda ng sandaling iyon at napatulala lang ako sa 3 hayop. Titig na titig ito kay Melissa, lalong-lalo na sa maumbok niyang tiyan. Pero hindi nagtagal ay nakarinig kami ng napakalakas na pagsigaw. At maya-maya ay nakarinig rin kami ng paglagutukan ng mga buto. Namimilipit sa sakit ang nagmamay-ari ng boses. Nang aktong aatakihin na ng 3 aso ang aking asawa, ay sinunggaban ito ni tatay na nasa nakakapangilabot na kaanyuan. Ako naman bilang isang anak ay tinulungan ko ito. Pinagtutulungan kasi ito ng 3 at sugatan na rin siya ng oras na iyon. Kumuha ko ng itak habang ang aking asawa ay sigaw ng sigaw.
Bagamat nakamot ako ng 2 aso, tinarakan ko sila isa-isa ng patalim sa dibdib. Mabuti na lang kasi ay matulis ang dulo nun. Kaya baon na baon ito sa kanilang mga katawan. Nakuha pang magpulasa ng mga ito matapos kong masaksak. Samantalang yung isa pa ay kasalukuyang nakikipaglaban sa aking ama. Pareho na silang sugatan ngunit mas grabe kay tatay. Maya-maya pa ay biglang sinakmal ng asong itim ang aking ama sa leeg. Nakuha pa niyang makakalmot sa katawan nito. Ngunit nangihina na rin siya dahil sa mga sugat niya. Kaya naman tinulungan ko siya at pinagtataga ang aso hanggang sa tumakbo na rin ito palayo. Sugatan na rin ang buong kong katawan dahil sa 2 asong umatake sa akin kanina. Unti-unting bumabalik ang dating itsura ni tatay. Kaya naman dinaluhong ko ito ng yakap. Tay, bakit mo naman tinaya ang buhay mo? Pasensya na rin, tay, kung napatulala ako kanina. Hindi ko rin kasi inasahan ang paglusop nila eh. Wala sa loob ko. Tay, sugatan kayo. Gagamutin ko kayo. Lumaban kayo, tay. Kailangan nyo pang makita ang magiging apo ninyo. Maluha-luha akong pahayag sa kanya. Pero bigla niya akong pinigilan. Kahit na nanghihingalo ay, pinipilit pa rin niyang makapagsalita. O na, anak, dahil nakikita ko na ang kabilang buhay. Itinaya ko ang sarili ko dahil hindi na maibabalik kahit kailan ang dating ako. Ang tatay mo na normal at hindi nagbabago tuwing kakagat ang dilim. Pagod na rin ako sa ganitong kalakaran, anak. Mas mabuti pang mamatay ng may karangalan at may mabuting ginawa dito sa mundong ibabaw kesa sa mabuhay nang walang kasiguraduhan kung hanggang kailan mapipigilan ang pagtakam sa tao. Maraming salamat, anak, sa hindi niyo paglagay ng pangontra dito sa bahay. Nangihina kasi ako. Pero mali rin pala yun. Eto nga, umatake yung mga kaori ko. Pero naprotektahan ko naman yung mag-ina mo, anak. Inalay ko ang buhay sa inyo upang patunayan kahit ganito ako, kaya ko pa rin maging isang ama at mahalin kayo hanggang sa huli. Punong-puno man ng pagiging bayolente ang utak ko, pero ang puso ko ay punong-puno ng pagmamahal sa pamilya ko na aking binuo at iniingatan. Anak, Melissa at Eleneta, mahal na mahal ko kayo at alagaan ninyo ang apo ko. Ipangako niyo sa akin. Ilang minuto lamang ang itinigal ni tatay at maya-maya'y binawian na rin ito ng buhay sa aking mga bisig. Grabe nalungkot ako. Kaya naman napuno ng iyakan at pagdadalamhati ang aming pamilya. Sa sumunod na araw, habang ibinoborol ang labi ni tatay, meron kaming nabalitaan na 3 mag-anak na namatay rin sa kabilang barangay. Ang ama at ina ay may saksak sa dibdib. Samantalang yung anak naman ay napuruhan ng mga taga sa ulo. Kaya dito ako napaisip, hindi kaya iyon yung nakaengkwentro namin.
Kung sila man iyon ay mabuti na rin iyon sa kanila, kesa naman sa makabambiktima pa sila ng iba. Samantalang, yung mga nakikilamay sa borol ni tatay ay walang nakakaalam na naging ganito ito. Tanging kami lamang mag-anak at ang albularyo. Siya nga pala. Noong bawian ng buhay ang aking ama, yung ibong itim na lumabas sa kanyang bibig ay ibinigay ko sa albularyo para ito na ang pumatay sa sumpa na iyon. Nangako kasi siya na uorasyonan iyon at ililibing sa lupa. Sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat ako kay tatay na kung hindi dahil sa kanya, di sana masisilang ni Melissa ang aming anak ng matiwasay. Sa bandang huli, lumipat na rin kami ng tahanan kasama ang nanay ko. Nang sa ganun ay di na kami mapiperwisyo pa ng ibang aswang na nangyayanggaw sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Leonard ng Mindanao. Huwag kalimutan magkape. Alright. Bagong lipat ang mag-asawang Nenen at Liloy sa probinsya na sakop ng Cebu. Isang dating marino si Liloy habang si Nenen ay isang biyuda ng isa ring marino na namatay dahil sa bangungot. 3 taon na itong biyuda bago makilala si Liloy. Dahil may ipon namang pera ang matandang binata na si Liloy ay napagdesisyon na ng dalawa na magsama na lang. Ang gusto ni Liloy ay maikasal sila ni Nenen. Ngunit dahil sa ayaw ni Nenen ng isyo, dahil hindi siya tanggap ng pamilya ni Liloy, ay mariin niyang tinanggihan ang alok nito. Magsama na lang tayo, mahal. Malayo sa pamilya mo, malayo sa pamilya ko. Para naman walang gulo sa pagsasama natin. Dalang-dala na rin ako sa karanasan ko sa una kong biyanan. Kung mahal mo talaga ako, at tanggap mo lahat bilang ako, papayag ka sa gusto ko dahil kung hindi, ngayon pa lang ay handa naman akong tapusin na ang relasyon natin. Litanya ng biyudang si Nenen. Ito naman hindi pa ako nakapag-react, tatapusin na kaagad. Siyempre mahal kita. Kaya ano man ang magiging desisyon mo, re-respetuhin ko. Ikaw ang masusunod, mahal ko. Sa isang hindi pa masyadong sibilisado na baryo na sakop ng isang probinsya ng Negros, napili ng dalawa na manirahan. Mula sa Cebu ay lumipat sila ng Negros. Noong una, nagrerenta sila ng bahay. Habang nagko-construction si Liloy, naglalako naman ng gulay si Nenen. Kailangan kasi niyang padala ng suporta ang anak na nag-aaral. Nasa pangangalaga ito ng lola dahil ayaw rin ng ina ni Nenen na nasa pamamahay niya ito, lalo na at nagdadalaga na ito. Sa huli ay unti-unti na silang nakakaipon hanggang sa makapagsimula siya ng maliit na tindahan. Masaya si Nenen dahil noon pa man ay pangarap na niyang magkaroon ng tindahan. Nangyari iyon dahil sa sipag at tiyaga nila ni Liloy. Sa wakas, mahal, natupad din ang pangarap mo na magkaroon ng tindahan. Wika ni Liloy sa kanya matapos nilang mag-display ng paninda sa munting tindahan na ginawa nito. Naku, mahal, hindi mangyari ito kung hindi rin dahil sa iyo. Pinagtutulungan natin dalawa ito. Ang swerte ko sa iyo, Nen. Kung hindi ikaw ang babaeng dumating sa buhay ko, malamang wala akong ganitong buhay. Naku, maswerte ako sa iyo, mahal. Tinanggap at minahal mo pa rin ako sa buhay mo. Kahit may anak at naging una na akong pamilya. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Ang munting tindahan ay unti-unting lumaki hanggang sa naging marami na ang kanilang suki.
Isa sa mga suki nila ay ang matandang si Lolo Arman. Mag-isa ito sa buhay. Pero ang sabi naman nito ay may anak itong nagpapadala ng ganyang budget sa pagkain. Mahirap pa rin sa iyo ang mag-isa, Tay Arman. Dapat may kasama ka sa bahay. May nagsasaing para sa iyo o nagluluto. Ilang taon ka na nga? Tanong pa ni Nenen sa matanda bilang isa siyang babaeng may malambot na puso at napakamaawain lalo na sa mga matatanda. 80 na ako, pero malakas pa naman, Nenen. Kaya huwag ka nang mag-alala masyado sa akin. Matagal na akong mag-isa sa buhay. Abay, sanay na akong laging mag-isa. Uwi ka pa nita. Hindi na natuloy pa ang kanilang pag-uusap nang may dumating na mamimiling isa rin sa mga kapitbahay nila. Kaya nagpaalam na rin ang matanda at tuloy nang umalis. Ate Nen, huwag ka masyadong pakampante sa matandang iyon. Bulong ng bagong dating na kaidaran niyang si Bengka. Bakit naman, Beng? Aswang kayang matandang iyon. Talaga? Baka hindi naman totoo. Anong hindi totoo? Sobrang kilala na iyang si Lolo Arman na matinik na aswang dito sa ating baryo. Ayaw pa rin maniwala ni Nenen. Isa pa ay alam naman din niya na kapag kapitbahay mo ang aswang, hindi ito mananabla. Dadayo pa ito patungong malayo para makahanap ng mabiktima. Hindi iniisip ni Nenen ang mga sinabi ng mga kapitbahay. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang matanda. Dahil mag-isa na nga ito sa buhay, hindi pa pakisamahan ng maayos. Kapag may luto siyang ulam ay lagi niya itong hinahatdan. Minsan ay napupuna rin ni Liloy ang kanyang kabutihan sa matanda. Pabayaan mo na akong magmamagandang loob sa matanda, mahal. Alam mo naman na matanda ito, hindi ba? Huwag na nating ituring na iba. Wala pa naman iyang pamilya kahit isa dito. Ayaw pang magmagandang loob dito ng ating ibang mga kapitbahay at kababaryo. Kawawa naman. Ikaw talaga, Nenen. Napakamawain mo. Paano nga kung totoo ang sinasabi nila na aswang si Lolo Arman? Paano kung bigla ka nalang hawaan ng pagiging aswang? Eto naman, napakarumi ng isip. Hindi naman yata gagawin ni Lolo Arman iyon. Walang magawa lagi si Liloy dahil lagi niyang ipinagtatanggol ang matanda. Iyon din naman lagi ang nakikita ni Nenen sa matanda. Ang kabaitan nito. Napakabuti nito at maging sa mukha at pananalita ay kita ang katangian ng matanda. Sa huli ay humupa na mga usapin tungkol kay Lolo Arman. Ang biyaya sa kanilang mag-asawa ay tuloy-tuloy din sa pagpasok. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking biyaya. Iyon ay ang pagbubuntis ni Nenen sa kanilang anak ni Liloy. Tuwang-tuwa itong si Liloy nang malaman na magkakaanak na si Nenen. Wala silang pinagsabihan. Maliban sa kanilang mag-asawa lang. Ngunit dahil hindi naman ito may tatago dahil sa pagdaan ng mga araw, ay unti-unti rin naman itong lalaki. Kaya nahahalata rin ng mga kapitbahay. Uy, mag-ingat ka, Nenen. Buntis ka pala. Huwag kang masyadong magtiwala sa suki mga aswang. Babala ng isang kapitbahay. Nako, alam ko na kung sino iyang ibig mong tumbukin. Mukhang hindi naman niya kayang gawin yun. Anong hindi? Huwag kang pakampante, Nenen. Yung tao nga, mahirap pagkatiwalaan. Yung aswang pa kaya. Ngiti lang ang isinukli niya rito. Hindi niya kayang pag-isipan ng masamang matanda. Malayong malayo naman kasi ang akusasyon dito kaysa kilos nito. Naku, buntis ka pala, Nenen. Huwag na huwag kang lalabas kapag alas 6 na ng hapon.
Maraming mga masasamang loob ang paikot-ikot sa ating baryo. Hindi ako nagmamalinis. Ngunit gusto ko lang din na maprotektahan ka. Lalong wag kang magsuot ng pulang damit. Puna isang umaga ni Lolo Arman nang bumili ito ng kape. Alam ni Nenen kung ano ang nais nitong tumbukin. At halata sa tono nito na inaaman nitong aswang nga talaga ito. Ngunit hindi katulad ng ibang aswang. Nagpasalamat si Nenen sa matanda at kunwari ay hindi niya naunawaan ang pahiwatig nito tungkol sa sarili. 7 buwang buntis na si Nenen noon. Nakahiga siya ngunit alas 10 na lamang yata ng gabi ay hindi pa rin siya makatulog. Maramdam niya ang alinsangan ng panahon at idadagdag pang naglulumikot na bata sa kanyang tiyan. Hanggang sa narinig niya ang isang malumanay na huni ng pusa sa ilalim ng kanilang silong. Pagkaramdam niya ay nakatingala ito sa kanilang higaan habang humuhuni. Ilang sandali pa ay isang tila galit na pusa ang lumapit dito. Sagutan ng 2 pusa sa ilalim ng silong na animoy, nag-aaway. Ilang sandali pa ay narinig na niya na tila ba nakipagbuno na ang mga ito sa isa't isa. Dinig niyang tila nahihirapan ang isa sa mga ito at nasasaktan. Unti-unti ay tila naging masikip rin ang kanyang tiyan. Hanggang sa napahiyaw na siya dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan. Liloy, gising. Gumising ka, Liloy. Tawag niya sa kanyang asawa. Ngunit nagmistulang patay si Liloy na kahit paggalaw o kahit kaunting sagot man lang, kahit sana umungol man lang ito, nang malaman man lang niya na naririnig siya nito. Ilang sandali pa ay biglang naging doble na ang kalampag sa ilalim ng silong. Para bang hindi na iyon mga pusa lang, parang mga taong nag-aaway sa ilalim ng kanilang silong. Mas lalo pa niyang nilakasan ang pagyugyug kay Liloy. Halos hihilahin na niya ito. Ramdam niyang nagsitayuan na ang kanyang mga balahibo. Lalo na ang mga buhok niya sa batok. Aray ko naman, Nenen. Bakit? Takang tanong nito nang magising. Sa wakas, nagising ka rin. Bakit ba? Nakapikit na tanong nito. Ngunit hindi na ito nagtanong pang muli nang marinig nito ang mga kalampag sa ilalim ng silong. Agad itong napasilip sa sahig na kawayan at kitang-kita ni Liloy ang 2 nagyayakapan na tila ba nag-aaway. Sino mga ito? At dito talaga sa silong natin nag-aaway? Tanong ni Liloy. Mga pusa, hindi ko alam kung bakit dyan talaga nag-aaway. Anong pusa? Mga tao mga iyan. Hindi, Liloy. Pusa lang mga iyan. Ikaw talaga, Nen. Paanong pusa? Sandali, kukunin ko ang flashlight. Mabilis nitong kinuha ang flashlight at pinailawan ang ilalim ng bahay. Pareho silang nagulat nang makita ang mukha ng 2 nilalang. Napakapangit at nagbabaga ang mga mata. Tsaka lang napagtanto ni Liloy na aswang ang inakala niyang mga tao. Maging si Nenen ay sobrang nagulat at hindi makapaniwala. Sa takot at gulat din ng mga nilalang sa liwanag ng flashlight, ay agad ding tumakas pareho ang mga ito. Mga pusa lang yan kanina eh. Wika pa ni Nenen. Anyong pusa lang? Ang totoo ay aswang talaga ang mga iyon. At kung napansin mo ang isa sa kanila, si Lolo Arman yan. Sigurado ako. Hindi ako magkakamali dahil yung porma ng mukha at kulubot. Sigurado akong siya talaga yan. Wika ni Mang Liloy. Hindi siya nakaimik dahil maging siya ay malinaw iyong nakita. Kasabay ng pagkawala ng mga nilalang ay ang pagkawala din ng paninikip at sakit ng kanyang tiyan.
Pagkaramdam niya kanina ay maaga siyang napasakitan. Kung hindi pa natigil ni Liloy at napailaw ang flashlight, ay hindi pa natigil ang away ng dalawang aswang. Hindi sumagi sa kanyang isip na takot pala sa liwanag ng flashlight ang mga aswang. Ngunit hindi rin ito pumasok sa kanyang isipan nang dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, maagang napunta sa kanilang tindahan ang matanda. Marami itong kalmot at nakumpirma ni Nene na ito talaga ang aswang kagabi. Nenen, pabili ako ng kape. Wika nito. Apo, Lola Arman. Paano ba yung mga braso mo? Bakit ang daming kalmot? Kunwari ay tanong ko. Ay, ito ba? Wala to. Didepensahan ko lang ang isa sa mga kabaryo ko. Mamaya kapag may nangyaring masama ay sa akin pa iakusa. Biglang natahimik si Nenen. Mas lalong naging malakas ang kutob niya. Aswang nga ito. At dinepensahan siya nito sa katulad din itong aswang. Sinabi ko na sa iyo, ilang beses na, huwag kang magsuot ng pulang damit. Ang tigas ng ulo mo. Wika pa nito. Tila nagkaroon ng lakas na loob si Nene na sumbatan ito. Lolo Arman, hindi ka kaya magagalit kung may itatanong ako sa iyo? At tubiling tanong niya. Ako ang taong prangka, totoo, Nenen. Hindi pala tao. Sabay tawa pa nito. Kasi kalahati ng katauhan ko nagkukubli sa gabi. Kaya hindi ako tao. Ngunit hindi naman lahat ng nagtago sa dilim masama. Ang iba, nilalabanan din ng mga alagad ng dilim na walang ibang ginawa kundi magtago sa buong araw. Ngunit nag-aasik ng lagim sa buong gabi. Litanya ng matanda. Inaamin po ba na isa kang aswang, Lolo Arman? Lakas loob na tanong ni Nenen. Depende sa kung anong gustong isipin ng tao. Kung yun ay, yun na yun. Sabay tawa pa nito. Huwag kang matakot sa akin, Nenen. Hanggat narito ako ang poprotekta sa iyo. Nakita mo ba? Napangiti ng sobrang tipid si Nenen. Talagang hindi na itinatanggi ng matandang katauhan ito sa kanya at alam na niya na ang ibig nitong sabihin na iligtas ay siya. Ito yung nakapaglaban sa aswang sa kanilang silang. Kinagabihan ay muling isang nilalang na naman ang nasa kanilang bakuran. Isang malaking pusa na may mapulang mata ang pinagkumpulan ng mga aso. Lumalaban din ito sa mga aso kahit mag-isa. Halatang takot pa nga ang mga aso sa nilalang na ito. Naku, baka si Lolo Arman na naman iyan. Puna ni Liloy. Hindi iyan. Mamaya darating din si Lolo Arman at lagot ang mapandin lang na pusang iyon. Saad ni Nenen. Hindi nga ito nagkamali. Ilang sandali lang ang lumipas nang dumating ito. Nasaan yung tila mukha ay aso. Ngunit ang katawan ay sa tao. Bigla nitong sinugod ang nag-aanyong pusa. At mula sa maliit na sewang ng bintana ay malinaw nilang makikita ang anyo ng aswang na unti-unting lumalaki. Naging katulad na naman ito ng kalakihang aso o kalakihang hayop. Gaya ng nakaraan ay muling nakipagbuno ang mga ito sa isa't isa. Liloy, anong gagawin natin? Alam ko na si Lolo Arman ang huling dumating. Nag-aalalang wika ni Nenen. Asin, tama, asin. Sasabuyan ko ng asin ang mga iyan. Mabilis na sagot ni Liloy. Hindi, Liloy, kawawa si Lolo Arman. Hindi na nga tinuloy pa ni Liloy na lumabas. Hinayaan na niya ito hanggang sa lumala ang labanan ng dalawa. Naisip ni Liloy na kumuha ng itak. Malalaman niya kung sino dito si Lolo Arman.
dahil depensahan siya nito. Nang maglakad siya papalapit sa mga ito ay mabilis na sumagot ang isang aswang, habang ang isa ay pilit na pinipigilan ng isang pang-aatake sa kanya. Tsaka na niya kinuha ang nakataklos na itak sa kaloban pa nito na nasa kanyang tagiliran. Walang pag-alinlangan itong tinaga ni Liloy. Tinamaan ito sa balikat at isa pang pagtaga sana ang kanyang gagawin. Ngunit mabilis itong tumakas palayo. Tsaka ni Liloy itinago pabalik ang itak sa kaloban nito. "Bakit di mo ako patayin, Liloy?" tanong ng nilalang. "Kasi naikwento ka ni Ninin sa akin, Lolo Arman, at alam ko naman talaga na mabait ka. Salamat sa pagprotekta sa mag-ina ko." "Ay naku, wala iyon. Ang mahalaga ay napatunayan ko na hindi ako ang aswang na nang-aabuso." Napangiti si Liloy sa sinabi ng matanda. Napatunayan nga ng matanda na hindi lahat ng aswang ay masama. Hanggang sa makaraos si Nenen at lumaki ang bata. Laging welcome ang matanda sa kanilang pamamahay. At hindi ito kaaway dahil ito ang naging mata ng mag-asawa sa mga nilalang ng gabi na nais gumawa ng masama sa kanilang sanggol. Maraming salamat po sa lahat ng naghintay at nagtiyagang tapusin ang video ito. Mabuhay po kayo.